Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami Projakan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, December 1 to 15. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyong makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo ito energy. Okay? Collapse. Someone will try to make you do something against your will. Nako, merong kang harang. May tao na may masamang balak sa'yo na hindi mo makakamit ang mga binabalak mo. Hindi mo matutupad, kumbaga. Ingat lang din, no? Triumph over trouble, obstacle. Ya, meron talaga mga triumph sa'yo, no? Pero, sa tingin ko, makakalaya ka na, pero konting-konti na lang, no? May mga paglaya ako nakikita. Yan, nagkakaroon na sa inyo na spiritual development or nagkakaroon na kayo ng enlightenment this time sa mga ibang aspeto ng buhay mo. Yan, may mga sitwasyon na magiging more kang aware or you need at may mga sitwasyon din na maiintindihan mo na. No, halimbawa, sa trabaho mo, ganyan. Diba, maiintindihan mo na siguro hindi ito para sa akin, ganyan. So, if ever lang, halimbawa sa relasyon din, ganun. Diba, halimbawa, nagkakaroon kayo ng pag-aaway. Ganyan. Nag-aaway kayo or magkahiwalay na kayo, halimbawa. Mas ngayon, mas maiintindihan mo na, okay, fine. Talaga, siya is, binabackstab niya ako, hindi niya talaga ako mahal. Yung ganun, kung saan mang parte ng buhay mo na magkaka-enlightenment yan. No, kumbaga na dito na, na siya, eagle na, malapit ka lang lumaya or may mga paglaya na ako na nakikita sa'yo. No? Also, we have the April. Hindi ko lang alam kung ano yung April sa'yo. Maaring malapit sa puso mo, birthday, ganyan, o pangalan, ganyan. O kaya, by the April, baka pupunta ka sa bansa na may sakura, o kaya yung bansa mo may sakura, no? O kaya, punta ka ng Japan, mga ganun. Tingnan natin dito sa... Also, this is a blossom kasi ito no? Ibig sabihin, yung iba dito is, kasi bero tayo dito, diba, eagle. Sabihin, unti-unti na, humahalimuya ka, kung pinag-uusapan ka dito, no, yung amoy mo, ganyan. No, pinag-uusapan ka na yung mga kalaban, or kaya naman, is by April, maaring ikaw is magkaroon ng isang something happiness. Ayan. You have the crown, honor and respect will come to you. Yeah, may mga sitwasyon daw na yun nga, baka ito na yun nung sa'yo, ano ba to? Hahanga na sa'yo, ganyan. No, sa nakita ko, yung mga tao na re-respetuhin ka. Makikita nila kung sino yung tama o mali, mga ganun. Kung ano man to, no? Yan, may mga honor and respect na makakamtan ka. Maaring sa mga anak mo, magagaling, sa kaibigan mo, sa pamilya, sa mga kamag-anak mo, ganyan, no? Kung saan man yan, there's a honor and respect. No, ako nakikita. Baka iba dito puputungan ng corona dahil meron silang marireceive na isang something, di ba? And also, time to get out in a situation. Yan. Kung ito is related dito, ganyan. Diba, may mga sitwasyon na kailangan na umalis talaga. Kasi, pero may what the enlightenment kasi, ibig sabihin, nagkakaroon ka na alam mo na yung direction mo this time. Alam mo na kung saan ikaaway mo, alam mo na yung gagawin mo, ganyan. Nagkakaroon na talaga ng development sa'yo kasi alam mo kung anong direction ang gusto mong mangyari this time. Tingnan natin ang iyong energy in Aquarius 1 to 15 December 2024. Aquarius, presyo niya. May makikita, no? May getting together. Sabagay, December kasi, no? Kaya may getting together. Within the 4 days, 4 hours, 4 days, 4 weeks, nangyari na or mangyayari pa lang. Parang may makikita-kita.
na kapamilya, reunion, ganyan, unity, community, sarang yan. May mga parties or event man yan. No? Saka yung iba dito, meron daw kayong ma-achieve na kahit na maliliit na goal. Baka ito na nga yun, si respect and honor. The moon. Anong parating sa kanya? Kay Aquarius. Anong parating kay Aquarius? Parating sa'yo, may nakita akong pera. Ano ang dapat iwasan ni Aquarius? Universe. Anong dapat iwasan ni Aquarius? The Fool. We have the Strength. Maybe you are related to a Leo. This is you. This is you. Then Pisces. Bakit po the Moon? Bakit po the Moon? Ang 150 niya. About what? About what? Saan? Patungkol saan? Ano yan? Okay. Okay, we have the fire in Aries. Aries, Leo, Sagittarius, water in Cancer, water in Pisces, and we have the fire in Sagittarius. Sabi to, ang energy mo, ang ano mo ngayon is 1 to 15 is, may mga sitwasyon daw na madidelay sa'yo. Yung magkakaroon ng delay, cancel, siguro sa mga gusto mong gawin this time, activity, trabaho, adventure, something ganyan, no? Yung mga plano, siguro may mga paplanuhin ka, ganyan. Kumbaga, dito rin yung sitwasyon na siguro, yung when it comes din sa iba, yung pag-growth mo this time is medyo may delay, no? Yan, medyo may delay daw yan. Baka na traffic. Ako nakikita. Kasi magkakaroon ng mga options sa'yo. Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na nai-stagnant ka this time, may mga iisipin ka daw every night na isang sitwasyon kung saan talaga ano dapat kong gawin, anong dapat kong gawing motion, anong destiny ko, mga ganun. Magkakaroon kayo ng mga restriction, kaya nakikita ko yung slow movement nyo this time. Maaaring iba dito is nalalack of energy, no? Yan, baka napanghihinaan kayo ng loob o mahina yung loob nyo this time. Kasi nakita ko yung pagiging weak nyo. Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon din ako na nakikita na maaaring hindi mo masabi sa isang tao, no, na malapit sa puso mo. Ganyan. Ako nakikita sa'yo. Nagkakaroon din yung iba sa inyo dito ng doubt, no? Nagkakaroon kayo ng doubt and also nagkakaroon nga ng option. And also sa mga dapat yung gawin na isang sitwasyon sa buhay mo is nagkakaroon ng distraction. Ganyan. Unproductive kasi nakita ko siguro nga iniisip mo kung tama ba yung gagawin mo or may option ka lang talaga or nagkaka-doubt ka lang talaga. Maaring ikaw rin is nagkaka-doubt ka sa isang tao na malapit sa puso mo, no? Maaring ganun. Sa kilala mo. O kaya naman, yung iba naman sa inyo is, kukulangin ata kayo ng tulog, parang ganun. Parang may mga isipin siguro kayo sa gabi or may mga i-illusionin kayo, ganyan. And also, may ini-illusion ata kayong tao. Pero kang iba dito, parang may iniisip kayo na tao na malapit sa'yo. Maraaring itong tao na to is nagsinungaling sa'yo, ganyan. Maaring may nagkakaroon ng secret or hidden sa'yo itong tao na to. No? Pero, gusto ko pakita to. May mga hindi ka masabi sa tao mo eh. Sino ka? Ibig sabihin, karoon ng hiwalayan pala. No? Ibig sabihin na nandito ka sa sitwasyon mo na
Maaaring iniisip mo yung tao na yun, no, yung iba sa inyo. Maaaring iniisip niyo yung tao niyo, may mga gusto kayong sabihin pero hindi niyo masabi. Yan, nakikita ko rin sa'yo dito na na siguro nga nagkaroon ng iba itong tao na to, no, sa nakita ko dito. Kasi meron na siya ngayong pinapahalagahan this time. And then, handun na rin naman, hindi ko naman din nakikita na yung excitement mo sa kanya. And also, itong tao na to, wala na rin din naman yung excitement niya sa'yo. Sa nakikita ko dito. Kung kayo naman isa trabaho ito, ganun din, nagkakaroon kayo ng doubt, either magbabago kayo ng trabaho or hindi. Kasi hindi nyo alam kung tama yung direksyon nyo. No, may mga options kayo. Kaya ang nakikita ko sa inyo dito is unproductive kayo. Hindi pa, wala pa yung hindi ko pa nakikita yung nyo. Action nyo this time. You need to trust more to your intuition dito, ha. Bakit po the magician na parating sa kanya? Hala, patay na naman yung iPad ko. Teka lang, ha. Yung iPad ko, eh. Hala, bakit ganun? Ayaw. The magician. Bakit magician na parating sa kanya? Ano yan? Bakit? About 10. Okay. Parating sa'yo is meron daw dito na there's a communication ako nakita. Siguro meron kayo pinagdadaanan na hustisya, no? Yan, there's a law ako nakikita dito. Kasi ang nakita ko dito is may tao dito na gagawin niya yung lahat para makuha niya yung gusto niya. Parang nagkakaroon ng law dito or kaya naman nagkakaroon kayo ng problema sa pera. Nagkakaroon kayo ng problema about sa mana, ganyan. No, sa inheritance. Pero may tao dito na gagawin niya. There's a communication ako or may naaalala ka sa iba, na communication or naaalala ka na gano'n na isang tao or ikaw, ginagawa mo yung lahat para makuha mo yung gusto mo. Siya rin, ganun din, ginagawa niya yung lahat para makuha niya yung gusto niya. Iba dito related to sa money, sa money or sa mana, ganyan, ako nakikita. Kakaroon kayo ng communication dito. May makikipag-communicate sa'yo. Maaring lawyer mo, di ba? Maaring asawa mo, maaring anak mo. Yan. Nakita ko dito. A part of the family or iba dito is kasamahan mo to sa trabaho. Pero nakita ko dito is maaring baka lawyer mo, ganyan. Baka ito is mas matanda sa'yo, no? Kung ano man siya, pero may communication ako nakikita dito about money. Bakit the fool ang dapat niya iwasan? Parang kasi nandito ko dito, parang nagkakaroon dito ng objection, Objection of the fool. Parang hindi yung may mga gusto siya ata or ikaw, parang may mga gusto siyang i-clarity. Ganyan ang nakikita ko. Baka magkakaroon na ng decision making dito. Pwede explain nyo sa akin to. Oh. Sino to? Sino yan? Sino to? Ano ba yun? Kailangan nasa malayo. Ikaw to. Ikaw daw. Ikaw, si Aquarius, Gemini, and Libra. To. Medyo may lungkot ako nakikita sa'yo, no? About dito sa pinag-uusapan na related ang law, money, or inheritance, or bahay man yan, lupa man yan, kung yan, mga ganyan. Parang handun kasi sitwasyon na nadi-disappoint ka. O, halimbawa, nadi-disappoint ka doon sa kaso na yun, di ba? O sa pinaglalaban mo this time, o kaya sa asawa mo yan, o kapatid mo, anak mo, ganyan. Nadi-disappoint ka kasi parang walang nangyayari, mga ganun, di ba? Nagkakaroon ng regret din doon, and also hindi yung nag-fail kasi maraming nag-fail sa iyo Marami kang gustong hustisyahan dito, no? Na maaring na lumabas lahat ng mga pera mo, no? Ang daming lumabas na pera, tapos parang siguro naiisip mo yun na ang dami kong nagastos, ang dami nang lumabas na pera sa akin.
bakit ganun, bakit ganyan, na nakakapanghinayang, nasayang, 'di ba? Parang ginawa mo yung lahat. Sa iba sa inyo kasi gano'n kayo, parang ginawa mo yung lahat pero hindi nahustisyahan, hindi na resolbahan, 'di ba? Gano'n. Kumbaga, halos magkaubos-ubos na yung pera mo, 'di ba? Sa iba dito is amana 'to. Yan. Yan yung nakita ko sa iba. Kaya na handun yung disappointment, handun yung may mga nawala, no? May mga nawala talaga. Nag-fail na nag-fail kasi. Bakit the fool ang dapat niyang iwasan? Maring naalala mo yun or may makikipag-communicate din sa'yo or ikaw ang makikipag-communicate. Ay, ano. Ito, anak. Ano ba yan, anak? Ang dami yung pupo! About what? Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na okay naman sana. Okay naman din. Andito kasi iwasan mo daw yung ano, yung nagpe-pretend na happy ka, na okay ka pero hindi. 'Di ba? Okay naman yun. Pero kasi you're hiding your feelings din. Sa nakikita ko dito. Dumadating ka na nga sa point na pagod ka ni. Alam mo yun? Na pagod ka na kasi ang dami ng obstacle na nangyari sa'yo, ang dami ng ano daw, sinasabi kasi dito na you need to be honest din sa sarili mo. So, kung talagang pagod ka na, it's time to reset the full, di ba? Kung hindi sa love life, hindi mo kailangan ng love life. Kung hindi sa pera, hindi naman din maibabalik, di ba? O di, you need to let go. Kung saan man parte ng buhay, kailangan mo mag-resetting. Start a new beginning in your life dito. Kumbaga, leave behind mo yung mga bagay na nakapagpapabigat sa'yo. Ngayon, because of the resetting na to, dahil sa the full na to, di ba? Kumbaga, back to zero ka kasi this time. Kumbaga, hindi na yung kailangan mo na ngayon this time. Magbigay ka na ng katatagan na magiging wiser na ako this time. Magiging stronger na ako this time. Mga ganun. Kailangan mo ma-overcome yung mga obstacle na nangyayari sa buhay mo this time. Kailangan mo ng change. Kailangan mo din na i-accept yung mga lesson na yun. No? Ang nakita ko dito. Kailangan ngayon is you need to look to the future. Ikat mo yung mga bagay o sitwasyon na nakakapagpapa sa'yo, in a dark yan. Mag-get out ka dyan sa sitwasyon na yan. No? Sa nakikita ko dito. Baka nga yung it comes sa inheritance na to, meron akong nakita na honor and respect. Baka yan na yun. Kumbaga dito ka na rin sa eagle. Diba? Yung mga triumph over at all obstacle. Kailangan mo talagang i-leave behind yung mga bagay na yun. No? Sa nakikita ko dito. Para mas maging magaang yung takbo ng buhay mo. Ito, ikat mo na yung mga yan. Ikat mo na yung mga tao na yung mga nag-fail, yung mga tao na binackstab ka, ganyan. Ikat mo na yun. No? Yung mga nambubuli sa'yo, if ever na meron man, ikat mo na yun. Kumbaga yung mga nagtaksil sa'yo, ikat mo na rin yun. Kumbaga, handito ko rin kasi yung iba dito siguro, may mga hindi pa nagtatapos sa buhay mo, mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan siguro kasi nandito rin si Justice. Diba? Kaya nakita ko sa'yo dito, parang hindi ka pa makamove on. Pero, yun nga, i-reset mo daw yung sarili mo dito. Kailangan mo daw, something must be let go this time to reset yourself then dito. Tingnan natin, when it comes to love is sa lahat sarili mo, anak mo, asawa mo, kasamahan mo sa trabaho. Aquarius in love in 1 to 15. Halimbawa, kung may lawyer ka dito, baka i-let go mo na yung lawyer mo. Diba? Kasi parang wala naman siya nagagawa. Kung wala siya nagagawa, mag-iba ka na lang. The Hierophant. Advice po universe kay Aquarius. Twin of Swords. Is that 10 of Wands. Tingnan natin. Bakit po Hierophant ang love niya ngayon?
Nakikipag-usap daw to sa'yo. Bakit? Anong after na nito? Ano na? Ano pa? Sino? About saan? About saan? May bago na pala tong ano mo. May bago na pala yung jowa mo. Jowa mo eh. Asawa mo o jowa mo. When it comes dito, when it comes on, okay, we have the Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Earth in Aries. We have the Earth in Virgo. Ito. Okay, the fire in ano. And air in Libra, fire in Aries. Okay, when it comes dito sa love, no? Andito ka sa sitwasyon mo na ano eh. Tingnan mo, andito yung susi mo, di ba? When it comes sa love, it's failure talaga, no? Failure talaga siya. Hindi siya naging matatag. Sa nakita ko dito. Kumbaga, ito yung ano, relationship na lack of stability siya. Maaring hindi na rin kayo nag-uusap nitong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Baka iba dito, meron kayong ano, nagkakaroon kayo ng justice when it comes to divorce, no? Sa nakikita ko dito. Na kasi iba dito maaring nagkaroon na ng iba. May tao kasi ako nakita dito na babaero, lalakero. Nung magkakaroon, when it comes dito sa love is wala. Wala. Kasi why? Kasi sinasabi nung isa dito na hindi daw kayo nag-fit. Hindi daw kayo nag-fit, hindi na daw siya masaya, ganyan. Gumagahan din yung feeling niya kasi din na unwelcome siya sa'yo or sa family mo, ganyan. Kumbaga, hindi ko nakita yung stable na relationship na to. Kaya ang nangyari sa kanya, they start a new beginning sa buhay niya. They start a new journey sa buhay niya. Naging very cold na itong tao na to, no? Sa nakita ko. Kasi nakita ko sa kanya maaring sa loob siguro ng 2 to 3 years, wala siyang sinabi sa'yo. Maaring may mga nilihim siya sa'yo, ganyan. No? Maaring itong tao na to is naging very cold talaga siya sa'yo. And then siguro, dumating yung time na nalaman mo about sa kanya. Diba? Or vice versa tayo ha. Yung nakita ko dito. Kasi ang nakita ko naman dito is nagkaroon ka kasi ng challenge dito eh. Pero ang nakita ko dito, alam mo, may tao kasi dito na they giving an effort sa isang sitwasyon na may gagawin daw siya. Parang may makikipag-usap sa'yo. Ako nakikita dito. Siguro, pakikipag-usap of related to a money or ito to. Yan. Ang nakita ko ito. Or maaaring ito sa bahay. Maaaring nagkakaroon din kayo ng pag-uusap when it comes to a house, no? Sa nakikita ko dito. Maaring itong tao na to or ikaw is nilak mo na siya. Ganyan. Kaya ngayon yung isa sa inyo dito is parang handun pa rin yung ano, yung situation na maaring may umaasa sa nakita ko dito. Kasi ang nakita ko may isa dito na hindi pa siya maka-move on. Ganyan, hindi pa siya makapag-decide to let go. Ganyan. O baka may mga hinihintay pa talaga na isang situation, no? Kaya hindi pa talaga totally makapag-let go yung isa sa inyo. May mga hinihintay pa na revelation or answer. Tingnan natin bakit po advice nyo is the 10 of Wands. Universe, bakit 10 of Wands? We have the fire in Sagittarius. We have the earth in Taurus. Water and yun naman ito. Okay. Water, Pisces, and Pisces, Cancer, and Scorpio, and ikaw to, Aquarius, Gemini, and Libra. Okay, alam mo sinasabi niya dito. Ikat mo na daw, or kailangan mo na din daw magpakatotoo sa sarili mo.
no? Kailangan mong pagkatotoo sa sarili mo kasi alam mo sa sarili mo na yung katotohanan, no? You need to cut na rin this time and you need to follow your heart in the future sa nakita ko dito. Pagbigyan mo naman din daw yung sarili mo na o kasi masyado ka nga daw, ayan, you are a person who is very generosity talaga, napaka-generosity mo as long as kaya mong tumulong financial, spiritual, ano man yan, 'di ba? Magtutulong at tutulong ka. No, yung iba dito baka may charity nga kayo, no? Don't take too much responsibility, no? Kasi ang nakita ko dito is ang daming burden, ang daming struggle and problem ako nakikita sa na nakaaklang pa hanggang sa ngayon this time. Sinasabi dito, ikat mo na daw yung mga bagay na yun, no? And syempre, kailangan daw dito ng tibay ng loob, movement, moving forward. Kumbaga, magbigay ka ng effort mo sa future mo, hindi dito sa ngayon, sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, this is a time na mag-focus ka. Ganun. Kumbaga, lakasan mo yung loob mo, strength lang, kontrolin mo yung direction mo, mag-put some effort ka para makontrol yung sarili mo. Baka iba kasi sa inyo papreno-preno kayo, di ba? Sa nakita ko dito. Protektahan mo yun daw yung nararamdaman mo. This time. Try to make it balance this time then. When it comes then to a money or also to a relationship, no, this time daw, kailangan mo na daw balansehin. Yung meron ka ngayon, relationship or yung buhay mo ngayon. Kasi nagkakaroon ka ng struggle this time. Daming problema rin at mga burden ka na pinagdadaanan. Ano lang daw, balansehin mo, no? Ano to, anak, ang daming pupo ni mami. Yun. Arigato namaste, God bless.